Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin. Sandra Cam dinurog si Tamba. Napakawalang hiya. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. What tragis? Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Kaya Mr. Speaker, tingnan mo, kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi. Sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsa ka dyan, magtanggo ka na lang para magburo-baliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. Attorney, 280 votes lang dadalhin ka namin. Mabibilang ba yung boto ko? Yun yung tanong. Number 1. Number 2, ma-accredit po ba ang ating party list? Number 3, assuming na hindi ako kailangan magpa-accredit ng party list, may kukuha ba sa atin or sa akin dyan sa mga party list na yan? 'Di ba? Parang masyado kung baka ang tingin nila ay masyado tayong para sa bayan, hindi para sa partido o para dun sa mga mga interest nila. Sabi ni Anthony, can the president change the course of all the fiascos in the House? I think so. It's a matter of leadership. Gayunpaman, ang tanong, gusto ba niyang gawin yon? Kasi ang tingin ko ay pinagkakatiwalaan naman ni Pangulo ang ating House Speaker.
So kung pinagkakatiwalaan niya at nagtitiwala siya sa lahat ng mga galaw at lahat ng agenda na ito, sa tingin niyo ba maaasahan ninyo yung Pangulo para dyan? Iba po ang paningin nilang magpinsan. Sabi ni Kenneth Romualdez, this initiative banggaan na ng Senate at Congress. Okay, banggaan na nga sila ng Senado, may banggaan pa sila ng makabayan, pero ang tingin ko, very confident, yun ang nakikita ko very confident si House Speaker na maisusulong niya itong People's Initiative. At mukhang makukumbinsi niya ang ating Pangulo na sang-ayunan ito. So nga na ang mga senador, nga na rin ang makabayan. So what they do is, they will promise you everything pero hindi sila mag-follow through. Nagamit na sila. And now, it is time for Congress to take it all the way home on their own. So, yung mga usap-usapan na parliamentary at unicameral legislature, yan po ang sinasakyan ng Kongreso. Gusto nila ultimately, bahagi ng kanilang paghihikayat ng pagbabago sa ating saligang batas, ay isasama na nila dyan na maging singular na lang ang legislative body. Ngayon, na nakikita natin yung galawan ng Kongreso, nakikita na rin natin yung value ng Senado na tablahin ang ating ang Kongreso. Pero ang sasabihin nila, pointless, walang nangyayari, walang naisusulong dahil may Senado. Tanggalin na yan at unicameral na lang ang ating legislature. Makikita nyo dun sa mga nagsusulong ng charter change. Gusto nila unicameral kasi ginagaya nila yung dun sa ibang bansa. Para sa akin, kung ano ang nararapat para dito sa Pilipinas. Pero i-define muna natin. Magdi-design tayo ng ating legislature kung sakasakaling matuloy ang charter change. Dapat tayo ang magdi-design ng ating legislature nang sa gayon ito ay angkop dun sa ating pangangailangan. Sa ngayon, lalong-lalo na sa ngayon, at nakikita natin ang asta ng ating mga kongresista, kailangan natin ng panabla. So, hindi sa tuwan-tuwa ako sa mga senador natin. Far from it. Hindi ko, konti lang dyan talaga yung mga kabilib-bilib, kumbaga. Pero nakikita natin na may halaga yung kanilang pagsasalungat sa mga excesses ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung meron ng bubuwagin dyan, dapat sila, di ba? Or pareho silang buwagin. Or yung mga tao, ang wag na natin ihalal. Sabi ni Peng, layo ng leadership ni BBM sa father niya. BBM lacks political will. Sobrang malamya siya. Sabi ni Anthony, the House is denying that they are behind the People's Initiative and it's the people's call. Pero isn't it obvious? Inaamin na nga nila actually indirectly Inamin na si Senate President, called them out. Hindi nila dinina yun. Sinabi din ng Pangulo, Senate, i-ano nyo na lang ito. O ganito na lang, joint resolution na lang kayo. Dahil, syempre, masyadong divisive ang People's Initiative. Nakinig ba ang Kamara de Representante dun sa sinabi ng ating Pangulo? Even, tinuloy pa rin nila. At ngayon, tinutuloy pa rin nila. Sabi ni Ma'am Leda Fuentes, now I understand why you're not part of this admin anymore and I'm happy, so happy for you. So yan nga mga karbi natin, kaya pala si Atty. Trexie kumalas, di ba? Kasi alam niya kung ano po yung mga kalakaran at di ba? Nakakaano lang mga karbi natin kasi kung sino pa po yung magagaling, di ba? Sila pa tuloy itong nawala sa administrasyon ni PBBM. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa mga binitawang malulutong na salita ni Ma'am Sandra Cam? Dinurog nga itong si Tamba. Nako, tama po kanina yung sinasabi nung, di ba? Nung kapanahunan nila, bakit hindi nila naipalibing? Di ba?
si Apo Lakay, di ba? Bakit hindi ito tumulong? Bakit hindi ito nagsalita si Tamba? Di ba? Kaya malaki po talaga ang utang na loob ng mga Marcos sa Duterte. Sa bagay, hindi naman po ito Marcos si ano eh. Di ba? Romualdez. Kaya gano'n na lang siguro ang mga ginagawa nitong kalokohan. Pero ang tanong, bakit po siya? Di ba? Bakit po siya sinusunod ni PBBM? Ano nga ba ang hawak ni Speaker Romualdez na kinatatakutan, no? Ni PBBM, no? Kasi, di ba? Kung wala kang kinatatakutan, kung hindi ka natatakot sa pinsan mo, kahit pinsan mo pa yan, mga karibin natin, pag nakagawa ng kabulastugan, dapat nun pa tinanggal na yan eh. Pinalitan na yan, pero hindi po eh. Diba? Patuloy po nilang niloloko ang taong bayan. Ano ang masasabi niyo dyan, mga karibin natin? I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon, nararamdaman sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. Maraming salamat po.